Yan. Okay, sa mapagpalang araw po muli sa ating lahat na narito. Sa mga bago po dyan, nais ko muna magpakilala. Ako po si Jimmy Adeli Gonzalez, aka Coach Jimro. Kilala po tayo sa online business na Coach Jimro since 2016. Onliner na po tayo. Nurse by profession po. At ako po ay senior company nurse dito sa Steel Company. Overseas Filipino Worker po o OFW, entrepreneur, onliner, content creator, and blogger. So visit my YouTube channel, Coach Jimro. Yan, marami po tayong matutunan dyan. Then, naniniwala po ako, winners never quit and quitters never win. So, mainly po ito yung aking family. Na po, ako po ay, ang province ko po ay Bicol, Legazpi City. Kaya dyan, kung may mga taga Bicol dyan, shout out sa inyo. At ito yung aking mga magulang at kapatid. So, ito yung aking isa sa mga negosyo. No? Co-ownership ako ng isang gasoline station. At ito yung aking farm. No, nabili ko to as 2000, hindi ako magkamali, 2002, 2001. Yan farm at yan po ay manggahan at may mga abukado at iba-iba, no? At yan yung aking ayusin pag ako po ay nag for good. At ito naman yung aking apartment na pinagawa nung ako ay nagbakasyon na last January at nagawa na po siya. Yan, nagawa na po siya no, sa tulong ng Forex trading. Yung halos 1/4 niyan ay galing po sa kinita ko sa Forex. No po. Salamat sa Diyos dahil akala ko kakapusin ako pero hindi kinapos dahil nga po nag-aral tayo ng Forex, natutunan po natin at kumita po tayo. So failure is not the opposite of success. It is a part of success. So marami po no na kapag tayo nagpe-fail o nagkakamali ay tayo po ay sumusuko agad o hindi nagtutuloy. No, hindi natin alam na yung failure is stepping stone yan para po tayo ay maging successful. Ngayon po aaralin po natin yung trading. So learn forex trading. So alam naman natin, simple ano lang muna para doon sa mga bago rito. Pag sinabi natin forex, ito po ay foreign exchange o forex trading. Okay? Palitan po ng pera. So halimbawa, ang halaga ng dollar ay 50 pesos. Bumili ka ng dollar sa halagang 50 pesos at after 1 week o 2 weeks o after 1 month, yung $1 ay naging 58. So tumaas yung dollar at naging 58 pesos siya. So papalitan mo siya ng peso ngayon na tumubo ka ngayon ng 8 pesos. So ang kagandahan po dito sa forex, no, yung palitan po ng yung buy and sell, pwede kang kumita sa buy, pwede kang kumita sa sell. Kaya ito po yung madalas na marami po ditong kumikita at marami na rin ditong yumaman. Ang forex po dati, no, parang sa mayayaman lang kasi kailangan natin ng malaking kapital, no? Kailangan natin ng physical store, office na gagaya nito, no? So malaking kapital. Pero ngayon nakakatuwa dahil ang forex ngayon ay ito po ay buy and sell currencies, largest financial market in the world. $6.7 trillion are traded every day, global market, most liquid business in the world, operated 24/5. Ibig sabihin, from Monday to Friday po, open ang market. Saturday, Sunday, close po ang market. At ang kagandahan dito, gaya sabi ko, available na po siya online o sabihin na natin na digital. No? Dahil nasa digital era na tayo, gamit lang yung cellphone, gamit lang yung laptop, gamit lang yung computer mo, pwede ka nang magkaroon ng negosyo na forex trading. Sino po yung mga nagte-trade dito? Siyempre yung government, central banks, financial institution, at tayo po bilang mga individuals. So ano yung mga requirements po bago ka makapag-forex? So kailangan 18 years old, no, pataas. Siyempre valid ID, driver's license, passport, kung ano man na government ID, pwede po yan. Proof of residence, bills, bank statement, barangay clearance, okay? Kung halimbawa no magkakaproblema diyan sa halimbawa may magte-trade diyan ay nako nasa abroad ako wala akong proof of billing o proof of residence o proof of address. Huwag kayong mag-alala. Sa team natin, message nyo lang ako no meron tayong kasamahan dito na tumutulong na para
para gawa natin ng paraan yung mga address na yan, no? Mapapalitan natin. Hindi yung papalitan, i-edit lang natin yung pangalan. Okay? Para ito yung maging requirements nyo. Okay? So, barangay clearance, yan po, isa po yan. Then, deposit and withdrawal, yan. Local banks, pwede po tayo mag-deposit, credit card or debit card, Visa or Mastercard, GCash, Paymaya, GoTime, Cebuana Luwiller, DragonPay. Sa pagdi-deposit po, mas maganda kung ano yung ginamit mo yung ginamit mo deposit, yung di mo mag-withdraw. So minsan lang pag credit card or debit card ka nag-withdraw, minsan tumatagal lang siya ng 3 to 5 days. Pag mga GCash, Paymaya naman, instant naman po yan. So kagaya kanina, nakapag-withdraw po ulit tayo. At ngayon po, how to make money in forex trading. So paano ba tayo kumita rito? So ito yung madalas na tanong ng karamihan. Sir, paano ba kami kikita sa forex trading? Ito po ay simply buy and sell lang naman po. Pero syempre, ang forex po ay risky. No, kailangan po dito dahil risky siya, kailangan natin ng risk management. So dito po kailangan po natin mag-download ng MetaTrading platform. So makikita nyo po yan sa Play Store. No? Sa mga bago po diyan, kung wala pa kayo nito, MetaTrader platform, Meta5, ang hanapin niyo po, no? MetaTrader 5 kasi dalawa po yan, may MetaTrader 4 at MetaTrader 5. So, hanapin natin yung MetaTrader 5 kasi kumpleto po ito. So, ito po yung i-download ninyo sa Play Store, makikita niyo yan sa Play Store mamaya, i-download niyo na para magkaroon na po kayo niyan, no? Na apps, okay? At dito po, no, paano ba ito gumagana o how it works, no? The trade in forex occurs between two currency because one currency is being bought and another sold at the same time. So, ang pagbabay and sell po ay partner po yan, pair kung tawagin. So, meron po tayong tinatawag na mga currency, yan yung Euro, USD. Itong Euro, tinatawag nating base currency at ito naman ay quote currency. Ang kagandahan nga dito, gaya na sabi ko, pwede kang kumita sa euro, pwede ka rin kumita sa dollar. So ganito po yan. Halimbawa, no? Paano ba kumita? Halimbawa, ito yung magbabay ka. Exchange rate. Ang palitan po is 1.11. Okay? So ang euro po, ang isang euro, 1 euro, is equivalent to 1.11 dollars. So if you buy 1,000 euro, you will pay 1,110 dollars. Okay? So paano po palitan yan? Halimbawa, ang exchange rate po ay 1.12, no? 1.12. So you sell your euro sa 1,000 at yung isang euro is 1.12. So you get 1,120. Okay? So may profit ka na $10. So ganyan pagbibili. Paano ka naman kikita pag sell? Ito naman pag sell. Ang exchange rate is 1.11. So ang mahalaga ng euro, ang 1,000 euro ay nagkakahalaga ng $1,110. Okay? So pag ikaw ay nagbenta ng euro sa halagang 1,000, you will get 1,110. So ang exchange rate, yung exchange rate po ay bumaba ng 1.1,000 o 1.1. So you sell your 1,110 back to euro, yung isang euro po ay nagkakahalaga ng 1,000. So you get 1,009.90. So kumita ka ng 9.09. So nagpapalit lang. Pag bumaba yung euro, kikita ka sa dollar. Pag tumaas ang dollar, pag bumaba yung euro, kikita ka sa dollar. Pag bumaba yung dollar, kikita ka sa euro. So ganun lang po siya. So euro versus USD. Ito po yung forex. So marami naman po yung forex, no? At may mga major exchanger po tayo diyan. At ito po yung ito po yung forex trading terminologies po natin. So currency pair. Ito po yung tinatawag natin na major currency pair. Consists of the most frequently traded currencies globally because they have massive liquidity. Furthermore, you find the lowest spread. So makita po natin, yan Euro USD, USD GPY, GBP USD. Lahat po yan is forex.
Ito naman po yung bid and ask price. So makita natin dito, the bid price is the price of a forex trader is willing to sell currency pair. Ask price is the price a trader will buy a currency pair. Ito makikita po natin, ito po yung bid price, no? Yung 1.16, yan po yung bid price at ito naman po yung ask price. Okay? 0.4, 0.7, ito naman po yung ask price niya. Okay? So makita po natin diyan yung bid at yung ask price. So ito naman po yung spread, no? Sa spread po, ito yung tinitingnan natin na kapag malaki yung spread, no, medyo matagal at mabagal po, no? Kaya umahanap po tayo ng mababa yung spread. So meron po halimbawa dito po no 1.01.15 at sa ask price naman niya 1.01.20. So ang spread niya po is 5. The difference between these two prices known as spread. Yan po, no? So, pips. Ito naman po, no? Pupunta naman tayo sa pips. Ang pips po is a short for point and in percentage. Okay? Ito po yung pip. Point in percentage. It's a very small measure of change in currency pair in the forex market. Pag sinabi natin pips, dito po tayo, no, nagpa-profit. Halimbawa, ito, no? Euro USD 1.164. Itong last digit na to, ito po yung tinatawag na pip. Okay? So USD versus JPY 112.75, ito po yung pip, yung last digit. Yung details niyan sa mga susunod na ano kasi pag diniscuss po natin yan, medyo matagal po, no? Kaya pahapyaw ko lang sinasabi sa inyo to para may idea na kayo. Ito naman po yung lot. So ano ba yung lot? Yung lot po is basically number of currency units will buy or sell. Halimbawa dito, no? Pag magba-buy and sell ka, kailangan mo dito, ito yung tinatawag natin na lot size, no? So ito lot size na to 3.00. Pero ang lot size po sa mga baguhan ay 0.01. So kanina no nag-post po tayo, nag-lot size po tayo ng 0.01. Bakit 0.01? 0.01 pinaka-safe po 'yon, no? Low risk kung tawagin. So type of lot. So there are four main types of lot: standard lot, mini lot, micro lot, and nano lot. Pero ang ginagamit lang madalas dito is standard lot at itong mini lot, no? At yung micro lot, itong nano lot, hindi naman po yan. Wag na natin pansinin yan. So, hindi na po yan. At yung iba naman, sa ibang mga broker, ang tawag po dyan, ito, no? Ito yung sa BT market, no? Standard, raw, cent, no? Merong raw CEN, no? Raw CEN, swipe free, standard. Sa iba naman, classic, yung mga tawag. Pag kayo po ay nag-open ng BT markets, no, sinasabi ng iba, hindi nila makita yung cent. Makikita nyo po itong all, i-click nyo lang po itong all, lalabas po yan lahat. Okay? Sa mga nag-open ngayon ng BT market, so makikita nyo po yan. All. Magkakaroon din po tayo ng training sa pag-open ng account para na sa ganun malaman din po ng karamihan na narito. Kasi marami po, no? Kasi hindi ko naman po lahat masasagot no sa mga tanong nyo kasi sa dami iisa-isahin na sir paano ba to sir paano ba? Sa totoo lang po meron naman po sa YouTube eh. Pwede po kayo mag-search diyan how to open account in BT Markets, how to ano 'yan? How to deposit, how to withdraw. So lahat naman po 'yan nandoon na 'yan sa YouTube. Okay? Pero gumagawa pa rin po tayo ng mga tutorial, no? Yung iba kasi napasahan na natin ng tutorial, hindi ko lang alam kung bakit hindi pa nila naiintindihan at nakukuha. So may mga ganun talaga pero hindi natin alam baka may problema rin mismo doon sa kanilang ginagawa. So what is leverage? Ito yung leverage, no, na napakahalaga. Leverage in forex is the ratio of the trader funds to the size of the broker's credit. Ito po yung leverage na kung saan pinapahiram po tayo ng broker ng pera. Halimbawa ngayon, no, may bonus yung sa BT market sa 100%. Minimum $300, pag nag-deposit ka, magiging 600. So hindi mo mawi-withdraw yung $300 na sa BT markets, di ba? Hindi mo mawi-withdraw yon yung pinahiram niya sila sa iyo. Pero mawi-withdraw mo kapag nag-trade ka. Halimbawa, nag-trade ka, kumita ka, mawi-withdraw mo yon. Okay? So meron tayong
ang pinaka-safe po no kapag lalo pag sa standard is 1:2. Pero kung halimbawa cent account naman, pwede kang gumamit ng 1:1,000 pag cent account. Okay, pero pag standard account 1:2 o 1:3 hanggang 1:5. Okay, yan po yung pinaka low risk na po yan. So what is leverage? Ito po no, pag sinabi po natin kasing leverage, alam mo, required margin po natin is $200. So $200, 50:1, yan yung leverage mo, times mo lang po yan. So equivalent to 10,000. So ibig sabihin yung $200 mo is magiging 10,000 dahil doon sa leverage sa 50. So pinahiram ka ng broker mo ng pera para sa pagte-trade. So hindi mo mawi-withdraw yan pero pag kumita ka, mawi-withdraw mo. Okay? Kasi pinahiram lang yan eh. Then what are the bullish and bearish market? Ito madalas natin naririnig. Ano ba yung bullish? Ano ba yung bearish? No, yung bullish ay tinatawag natin yung bull, no? Ibig sabihin yan pataas o buy. At pag sinabi naman nating bearish market, ibig sabihin yan pababa, no? Ayan yung tinatawag naman natin na sell. Okay? Bakit bull? Kasi ang sugod daw ng bull ay pataas, ang sugod naman daw ng bear is pababa. So what is long and forex trading? So baka naririnig po natin yung long no na salitang long. Ano ba yung long? Whenever you purchase buy a currency pair, it is called going long, no? Sa mga traders hindi sila gumagamit ng buy. So ang ginagamit nila long, no, and short. Yan po yung tawag nila, no? So ibig sabihin niyan, when you go short on a forex, the first currency is sold while the second currency is bought. Yan ay tinatawag po natin na sell naman. So note po, no, beginners should execute trades only when they receive strong buy or sell information to minimize error. Execution occurs on the candle immediately following the strong buy and sell confirmation. So makikita natin dito, mag-execute ka lang ng sell kung yung makikita mo is strong sell. At mag-execute ka naman ng buy kung makikita mo is strong buy. So paano yan malalaman? Matututunan po natin yan kapag tayo po ay nagpatuloy sa pag-aaral dito. Kasi bukod po yung mga lesson dyan, meron po tayo mga trainings about sa candlestick, pero wag po kayong mag-alala. No? Baka isipin niyo ba, nako, ang hirap naman, ang dami naman aaralin. Sa una lang po yan. No? Dito po, ang maganda po rito, habang inaaral mo, pwede kang kumita na. So forex market hours. So may oras po no ang pag-open ng forex. Forex market is open 24 hours a day, 5 days a week po 'yan. Pero ang cryptocurrency po no ay open po ng weekend. No kaya kapag sarado yung market sa forex, nagte-trade po kami sa crypto. Sarado rin ang stock market kapag weekend, okay? Currency is also need around the world for international trade by central banks. Kaya makikita natin ito na 24 hours kasi pag nagsara sa Pilipinas, may magbubukas naman. Halimbawa, nagsara sa Sydney, magbubukas ang London. Nagsara ang London, magbubukas naman ng New York. So, umiikot lang siya in 24 hours. Pero weekend, sarado po sila. So, screenshot nyo lang po ito o papasa ko na lang din sa GC natin na makita natin dito for trading XAU, USD. Ito yung sa gold, no? And US 30 o Dow Jones, Philippine time. Yan po no, best Philippine time. Ito po yung oras no kapag tayo po ay mag-trade ng gold tsaka US 30. So sa Pilipinas po yan 9:30, dito po sa Middle East, sa Saudi is 4:30. So 9:30 ng gabi, open po yung market niyan. Kaya diyan 3 p.m. to 12 a.m., yan 6 p.m. to 5 a.m. and 8 p.m. to 12 a.m. So open po ng market. So best time frame for each market. Ito po no. Ito yung time frame na pag magte-trade po kayo. Okay? Kung anong oras nandiyan po 'yan. Avoid trading during low volatility periods 5 a.m. to 3 p.m. Kapag may mga high impact news, may mga volatility ay dapat hindi po tayo magte-trade kasi delikado. So kung gusto mong subukan, wala rin problema. Pero hindi natin ina-advise yan na mag-trade. So ideal trading strategy is yung scalping. So may scalping, day trading, swing trading. No?
Pag scalping, minuto lang yan, mabilis lang yan. So karamihan ginagawa natin, scalping. Ako, scalping kasi mainipin ako eh. Ayoko. Pag day trading kasi yan, minsan one day, 2 days, 3 days. So matagal at siyempre dapat yan, malaki medyo malaki yung kapital mo dyan. No? Kapag mga ganyan. Kasi pag hindi, pag gumalaw yung market at mahina yung margin mo, pwede kang maubusan o matalo, malugi. No? Golden rules po natin. Ito yung golden rules po sa pagte-trade. Avoid overtrading. So ito yung maraming kung bakit nasusunugan kasi kumita na hindi pa tumitigil, no? So avoid overtrading. Maliban na, siyempre kung tuloy-tuloy yung kita, paano kung hindi? So kailangan natin dito yung control yung emotion. Tulad kanina, no, kumita na po ako, huminto na po ako. Tigil na ako, mamaya naman kay Abdallah, tapos bukas na uli, no? So hindi mo dito kailangan mag-trade ng buong maghapon, no? 2 oras, 1 oras, hindi. Trade lang po dito. Sa totoo lang, pinakamatagal na yung 30 minutes, no? Set daily profit target. So kailangan po mag-set ka ng goal. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung target mo? Pag kumita ka ng $50 ngayong araw, o tigil ka na bukas naman. Pag kumita ka ulit ng $50, tigil ka na bukas naman. So dapat may target ka kung magkano yung gusto mong kitain. And then don't compare your strategy to others. So iwasan po natin na ikumpara yung strategy natin sa iba. Kasi bawat trader may kanya-kanyang strategy. Kaya nga po nung ako po ay nagsimulang mag-aral mag-trade at wala pong ganitong community dahil ang mamahal, no? Pag nag-enroll ka noon, ang mamahal, so hindi ako nakapag-enroll. Kaya ang ginawa ko naman, nag-self-study ako. Anong ginawa ko? Nanood lang ako sa YouTube, ganito. Kaso, bawat nanonood mo sa YouTube, bawat pinanonood mo, may kanya-kanyang strategy yan. Kaya nangyari, wala rin. Hindi rin ako natuto. Natuto ko, kaso lang, pagdating sa pagtitrade, hindi mo makuha yung strategy kasi iba-iba yung pinag-aralan mo. Dapat kukuha ka lang ng isang strategy. Kagaya dito, para makapag-focus ka. No? Tapos focus on your indicators. Marami po kasi nagte-trade ang ginagawa, hula-halisis. No? Hadaling-hadali silang mag-trade tapos sinuhulaan lang. Siyempre, pag demo account, nakikita nyo, kumikita kayo. No? Kasi unang-una, hindi totoong pera yan. Pangalawa, yung leverage yan, mataas. Di ba? At kahit matalo yan, hindi talaga pera. Hindi kagaya kapag totoong pera na. No? Lalo na kung naka-standard ka at meron yung lot size. Depende sa lot size. No? Huwag mong baguhan ka pa lang. At halimbawa, nakita ko si Coach Jim Rohn, ang lot size niya 0.5, 0.9 o 0.6, ganun. Ganun gagawin ko. Hindi. Dapat ang lot size mo 0.01 lang muna. Pinakamataas na 0.02. Pero depende pa yan sa kapital mo. No, meron po yan na kung magkano yung kapital mo, yun lang muna yung dapat mong i-lot size. Okay? So don't rely on external signals. So may mga signals po tayo. No, may mga signals kayo nakikita, lalo yung mga nakikita nyo, mga free signals. Nako, huwag kayong sasabay dyan. Kasi hindi karamihan dyan, hindi totoo. No? Kaya nga, yung sa mga no, yung mga signals na yung free, yung di ba may mga free, mag-join lang kayo sa group na to, free signal na bibigay, ganon. So dito wala tayong free signal na binibigay. Okay? Mamaya i-discuss natin 'yan. If you are not actively trading, ensure the stop loss. Kung ikaw ay busy, no, at hindi ka nakatutok, no, dito ano ba 'yan pag nag-trading po ba kailangan tutukan? Hindi naman. Kaya meron po tayong tinatawag na stop loss tsaka take profit. So doon sa stop loss, ayan pag nahit niya yung kung saan na loss na yung pera mo, ay hihinto na siyang kusa para hindi siya maubos. Okay? Pag nag-take profit naman, pag na-hit naman niya, no, yung first yung target one mo na kikita ka, automatic po yan magte-take profit. Kailangan po dito ang pasensya. Be patient and wait for the right opportunity. Kapag may news, no, yung high impact news, hangga't maaari wag po tayong magte-trade. Kapag volatile ang market, wag po tayong magte-trade. So dapat iiwasan po natin lalo kung baguhan ka, no? Analyze the trend across 1 minute, 5 minute and 15 minutes. So ito yung confirmation. Halimbawa,
magwa 1 minute ka, 15 minutes to 5 minutes titingnan mo, no? Titingnan mo bago ka mag-proceed dito sa 1 minute. Pero ako po 5 minutes, kaya ginagawa ko, tinitingnan ko 30 minutes, 15 minutes, then magpo-proceed ako sa 5 minutes. Hindi kasi ako nagwa 1 minute, masyadong maiksi. No, 5 minutes po yung ginagawa ko pag yung time frame, kumbaga, yung time frame ko na ginagawa. At ito yung time frame, no? Makikita nyo diyan may 1 hour, yung H1, H4, 'di ba? Yung M30, M15, M5, M1, ibig sabihin niyan minutes, tapos yung H hour 'yon. Okay, baka makita nyo po 'yan doon sa mga trading platform. The execution time frame is 1 minute kung ito yung gagawin mo. Pero ako kasi 5 minutes ako nag-execute. It's highly recommended to stop trading every Friday by 10 p.m. Philippine time. Bakit kailangan? Kailangan bago mag alas 10 o alas 10 ng gabi, tapos ka na mag-trade. Baka maipit yan. No? Marami dyan, pag naipit yung trade mo, mag-ano yan hihinto yan kasi walang market ng Thursday, ng Saturday, Sunday, so Monday na. So pag open mo ng Monday, no, hindi mo alam yan kung ayan ay matatalo o mananalo. Ibig sabihin, kung halimbawa nag-buy ka, buti yan kung nakalimutan mo, magbabay siya. Paano kung nag-sell? Ibig sabihin, malugi ka doon sa kapital mo. Pwede po kasing maubos yung pera mo diyan, no? Kapag hindi po tayo naglagay ng stop loss. Kaya ugalayin natin maglagay ng stop loss at take profit. At pag Friday, lagi natin tandaan na bago mag alas 10 dapat wala ka ng trade. So ngayon, pinadali na po natin yung Forex. Okay? So pinadali na po yung Forex. Dati po nung ako po yung nagsisimula, gaya na sabi ko sa inyo, ang mahal mag-enroll. Mag-enroll ka, pero habang inaaral mo, hindi ka pa pwedeng kumita doon kasi inaaral mo pa lang yan. Demo account ka pa lang, tapos magte-training ka pa. No? Ang kagandahan po ngayon, meron na po tayo dahil nasa digital era na tayo, no, meron na po tayong mga cheat codes na forex trading. Nandiyan, meron tayong AI tools, no? Dalawang klase yung AI tools. Yung AI tools, ito yung pattern scanner, ito yung manual trading. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung mag-a-analyze, no? Pakikita natin mamaya. Hindi ka na mag-a-analyze, ika-copy trade mo na lang. Meron naman AE o yung robot yung nagte-trade, automated. Ito rin, para sa akin, ano na rin siya, yung may risk din siya. No, pwede rin masunugan to. Pwede rin masunugan yung mga AI, mga automated na robot. No, pwede rin siyang masunugan kasi hindi natin control Hindi natin control yung mga yung market, di ba? So pwede rin po siya na masunugan. Kaya mas maganda, aralin na lang talaga natin yung manual trading gamit yung ating mga cheat codes. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung Manara scanner pattern, no? Ibig sabihin, hindi ka na dito mag-a-analyze, naka-analyze na po siya. Ang gagawin mo na lang, kanina sinabayan ko ito, no, at kumita naman po tayo. No, stop loss, nandito yung entry. Halimbawa ito yung entry, no? Halimbawa ito yung entry niya, so gagayahin mo lang. Gagayahin mo lang, e-entry ka 161.99, tapos lalagyan mo lang siya ng stop loss. Kapag ang market po ay tumaas, ito yung TP1, ito yung TP2, yung target 1, target 2. Pag ang market po pataas, ito tulad yan, pataas po yung market na yan. Pag tumaas po yan at na-hit niya to, ibig sabihin nun kumita ka. Okay? Automatic yan. Kahit hindi mo siya pindutin, automatic na po yan. At na-hit pa niya to, automatic na rin yan. Paano kung bumaba? No? Kapag bumaba naman yung market, kaya kami stop loss. Ito yung tinatawag natin na risk management na kung saan kinokontrol niya yung pagkalugi mo. Pagdating dito, kusa siyang hihinto. Ibig sabihin, nalugi ka man, konti lang. Pwede ka pang bumawi. Kesa naman kung wala kang stop loss, pwedeng maubos yung pera mo. So kailangan po natin dito yung risk management. Napakahalaga po yan. Kaya dapat natin aralin yung Forex. Ako nung nagsisimula, dahil sabi ko nga, wala akong pang-enroll dahil ang mamahal nun, nanonood lang ako sa YouTube, tapos lagi akong maraming beses na nasunugan.
Ay ang nangyayari, nakikisabay na lang po ako, no? Pasabay. Pwede ba ako magpasabay ng trade, ganun? O kaya may mag-aalok na magpapasabay na ako. Pag may nag-alok po sa inyo na halimbawa, no, hindi man dito, sa iba, dito kasi hindi talaga natin ina-allow yan. Sa iba, no, dito ka na lang, ako magte-trade. No, wala kang gagawin. Kikita ka ng 12% monthly o 10% o weekly. May kita ka na 15%. Nako, wag po kayo. Wag na po kayong sumali. Wag niyo pong subukan. No? Sigurado po 'yan na after ilang buwan lang 'yan o mga gano'n, ilang buwan mawawala na po 'yan. Okay? So marami na po ang sumubok niyan. Meron pa nga yung ano, no, nagti-treat pa sa abroad, yung mga gano'n, 'di ba? So yung mga nakaraan lang, no, ang dami po nalugi, ang dami po milyon yung kanilang pinasabay sa trading. Imposible po 'yon na ganun kalaki, no, ite-trade na hindi po talaga sila nagte-trade. Sa totoo lang. Kaya kung ako sa inyo, kaysa maglabas kayo ng malaking pera, aralin nyo na lang ito, no? At para na sa ganun, hindi na tayo may scam. So dito po sa pattern, so paano natin sasabihin na sir, paano ba ka-accurate yan? So yung harmonic patterns are very profitable pattern with success ratio over 70% to 85%. Ang kagandahan kasi dito, may pattern ka pero ikaw yung nagte-trade. So alam mo pa rin yung galawan. So hindi mo naman kailangan antayin pa mag-take profit ka. So tulad kanina ako, hindi naman ako inantay ko ng take profit. Basta kumita ako, nakita ko na kumita ako. Take profit ko na. 'Di ba? Pero kung tingin mo, no, na yung pattern ay talagang tutuloy-tuloy, pero sa akin, no, sa pagsubok ko sa Manara, no, ay accurate naman siya, no, basta talagang aaralin mo lang yung timing, tsaka yung syempre titingnan mo rin, kailangan marunong ka kahit paano magbasa nung pattern o magbasa nung mga candlestick. So kaya dito inaaral din po natin 'yan. Pero ang kagandahan nga habang inaaral natin, Hello? pwede tayong kumita. So ito papakita ko sa inyo yung video kung paano ginagawa yung sa Manara. Hello? So paano nga ba tayo nagpe-place ng order gamit yung signals ni Manara? So sabi dito may nakita raw siya na bat pattern para mag-sell tayo. So ito yung binigay niya na stop loss, entry, and take profit. So click lang yung AUD USD and then sell limit, tapos sa price dyan natin ilalagay yung entry. So nag-place order na ako kasi para mahabol natin yung price, and then saka natin siya i-modify to put the stop loss and take profit. Dito depende na sa'yo kung ang gusto mo yung TP1 or TP2 yung gagamitin mo. So ayan na yung trade natin. Kusa yan magko-close kapag ka na-meet niya na yung take profit mo. For more details, Okay. So yan po yung yung Manara. So sa mga susunod na baka tingnan natin Monday o Tuesday sa mga naka-enroll, yung sa mga naka-enroll, baka siguro hindi naka-enroll kasi hindi naman kayo makaka-access doon kung hindi naka-enroll eh. So ang kaya lang natin dito is matutunan at makita nyo paano ba ginagamit yung cheat codes, paano ba kumita diyan, no? Baka sabihin nyo, nang-hype lang tayo, hindi naman totoo. So totoo po yan kasi talaga kami kumikita po dyan. At hindi lang ako, marami na po. Pangalawa po, dito po, how we do it and how we make money. Paano ba tayo kumikita sa mga cheat codes? So dito meron po tayo isa sa mga cheat code natin, swipe to trade. Itong swipe to trade na to ay ginawa po ito, no, para sa atin na pag swipe mo yan, automatic po yan, magko-connect po yan doon sa ating MetaTrader 5 na kung saan may mga binibigay na silang automatic doon na signal. So halimbawa pag nag-buy, sinabi diyan buy, so i-swipe mo lang siya, automatic yan, makikita mo yan doon na kung saan hindi mo na kailangan mag-analyze, no? Sasabayan mo lang siya, susubukan mo lang. Ito may demo account din yan, no, para kailangan lang maintindihan natin. So kahit may mga cheat codes, kailangan pa rin natin aralin kasi yung timing, no? Yung timing at syempre titingnan mo rin muna kung paano mo i-execute yung trading, no? At pangatlo, meron po tayong IQA. Ang ibig sabihin to, IQ Academy. Ito po, no, dito po natin makikita yung ating mga trainer. So meron po tayong masterclass, nandoon po yung mga live trainings, tsaka live trading. At ito po, no, si Abdallah, isa sa mga sikat, si Abdallah Harpus. Dito lang po, no, sabi ko nga po, dito lang po sa cheat codes na to, kahit hindi mo na gawin yung iba, dito lang kay Abdallah lang, pwede kang kumita. Okay? Yan, si Sir Archie. Nandiyan ba si Sir Archie? Nasa Pilipinas yan.
no? Ilang beses na po yan sumasabay kay Abdallah. At magkano kinikita mo, sir, kay Abdallah? Andiyan ka ba ba, Sir Archie? Yan, mamaya, baka nandiyan si Sir Archie, pwede ko ma-interview mamaya. Sir, okay ka lang ba? Okay ba yung signal mo? Yes, focus yan. Magkano yung kinikita mo, sir? Pwede mo bang i-type dyan? Kinikita mo kay Abdallah daily, yung mga nakaraan. So kasi nagpo-post siya minsan $100, $200. Kita niya kay Abdallah yan. Yan, no? $50, $103, tsaka $75. Biriin mo, no? Daily yan, ha? Actually, hindi naman daily, no? Less than 10 minutes, less than 20 minutes kasi scalping lang po yan. Pag sumabay ka kasi dito kay Abdallah, sasabihin niya kung kailan ka magsesell, kung kailan ka magbabay. No? Kaya dito pa lang kumikita ka na. Yung lot size ko is 0.1. O 0.1 minimum lot size niya. So $50 to $100 kumikita si Sir Archie, 'di ba? Ano yan, everyday yan. No, 4 na araw mo gagawin, 'di ba? Kaya dito pa lang sabi ko nga sa inyo, kapag tinutukan niyo 'to at inaral, talagang pwede na po talaga kayong kumita. At ito po no, yung example na yung pagsabay ko kay Abdallah, papakita ko lang sa inyo kung paano sinasabayan si Abdallah. Live po ito Ayan guys, kumita tayo ng $588. Yan po, no? Buy and sell po tayo. Yan, galing sa kay Abdallah strategy po yan. No? Kita po natin. Okay, galing. Kumita po. Yan, thank you. I took the sell line, looks very nice. Both. Nice, Jonas. Nice, guys. Nice. Look at this. The sell and the buy. Yan, ganyan po dito, no? Pag nag-enroll ka po, ay magkakaroon ka ng access dito. Minuto lang, segundo lang, pwede kang kumita. Okay? So, message lang po ako, Coach Jimro o Jimmy Adili Gonzalez para po maturuan po namin kung paano po gagawin ninyo at kung paano kayo makakapasok rito. Okay? Ayan, okay? So yan, sabi yung kita po ni ni Sir Archie. Yan, mamaya Sir Archie, okay ka lang ba? Pwede ba kitang interview? Nasa bahay ka naman ata ngayon. Okay lang? Pwede no, medyo malakas naman siguro internet diyan. Yan, pag may pagkakataon na pag sumagot Sir Archie, interviewin natin kung paano niya ginagawa yung trading, kung paano siya daily kumikita diyan. So, nung nakaraan sa isang linggo ata, 5 o 4 na beses siya nag-withdraw. Nasa labas ka. Oh. No cam. Okay lang kahit walang cam, sir. Basta malakas na yung marinig ka lang ng boses. So ito po yung iconic, no? Ito po yung iconic. Ang iconic po ay hindi po siya, dati po siyang economy, ngayon po ay iconic na kasi baka yung napakinggan yung video kanina, no, economy yung sinasabi. Dati po siyang economy na ngayon is iconic na. So nag-upgrade siya as iconic na kung saan ang iconic po, hindi po siya trading platform. Hindi po siya investment company. Ang iconic po is academy, no po, na kung saan sila po ay nagtuturo at nagbibigay ng mga signals, cheat codes, no, na kung saan mapadali yung pagte-trade, no, para magabayan yung mga new trader kasi marami po sa atin talagang zero knowledge, no? Pero ngayon lahat ng zero knowledge dito kumikita na po ngayon. Okay? Ito po si Hassan Mahamud. Makikita po natin siya, no? Nasa cover po na ng Forbes magazine, no? Si Edwin, si Jarub, yan po yung BP, no? At si Edwin naman, siya naman yung president. So ngayon po ang iconic po is running na po siya, running 6 years na po. Ang headquarters niya po sa California at specializing in financial market education, highly effective technology based on artificial intelligence. At magagaling po yung mga traders po nila rito, yung mga nagbibigay po ng signal, halos accurate, mga 80 to 90% naman po, tumatama naman po siya. Kaya marami naman po talaga kumikita. Tulad kanina, kahapon sumabay ako sa signal doon sa binigay sa Solex, no? Binigay doon sa Plutus, sumabay naman tayo ng signal. Okay naman, kumita naman tayo. At dito, sabi ko nga sa inyo, marami tayong option para kumita ka doon sa mga cheat codes. Kaya hindi na po mahirap ang Forex ngayon. Habang inaaral mo, pwede ka nang kumita dito. So, dito po, hindi lang po Forex, no? Financial market niya dito at tinetrade niya rito, Forex, stocks, crypto. So bakit Forex lang yung dinidiscuss natin?
Kasi isa lang naman po ang prinsipyo niyan, no? Buy low, sell high. Kaso lang, Forex, kapag natutunan mo to, pwede ka naman mag-stock, mag-trade na sa stock o kaya sa crypto. Tulad yan, yung US 30 po, United States, ano yan eh, sa Amerika po yan, no? Stock market yan. At yung crypto naman, yan yung BTC, no? Kapag close ang market, diyan naman po tayo nagte-trade, no? Sa crypto kapag Saturday, Sunday. So how much formal forex class? Magkano ba sir kapag nag-enroll ka? Pag nag-enroll kayo, gaya ng sabi ko sa inyo, kaya hindi po ako nag-enroll dati, ang napakamahal. Formal forex class is basic course 70,000 po to 150K. Baka ngayon mataas na yan, no? Kasi dati pa yan eh. Baka ngayon tumaas na po ito kasi in 3 days lang 30,000, no? Yung training. Ano, hindi yun online ha. Ikaw yung pupunta mismo pa, pamasahe mo pa, di ba? So yan po, no? Tapos advance 400,000. Birahin mo mag-aaral ka lang ng forex, ito na yung babayaran mo. Hindi isang taon to, hindi 2 taon, hindi. Ano lang po yan, araw lang. Yung iba diyan, baka itong 70K po na yan, 1 week lang yan, di ba? Itong 150K, baka ganun lang din, 1 week lang. So yan po yung formal forex kapag nag-aral po talaga kayo. At kapag nag-aral ka ng forex, 6 months to 1 year bago ka talaga matuto, no? Pero dito, dahil sa mga cheat codes na pinakita natin, hindi mo kailangan umabot pa ng 6 months o 1 year. Dito, yung iba 3 days, 4 days, 1 week. Ako 1 week, kumita na po ako dito, no? At siyempre, inaral lang din natin. Ang kagandahan lang diyan, hindi mo naman kailangan malaman lahat. Yung pinaka-basic mo lang, malaman mo lang yung basic, yung strategy, matutunan mo lang dahil sa mga cheat codes. Yung iba kasi may cheat codes na hindi pa sila marunong, tinatamad naman, no? Ayaw sumabay kay Abdallah, hindi ganito, gumagawa ng sarili nilang trade. Kaya ang nangyayari, natatalo sila, 'di ba? Kaya nga tayo may cheat codes. Yan yung isa sa mga bonus na binibigay po sa atin. Pero ngayon, hindi na po 'yan, no? Hindi na po 'yan yung babayaran natin. Meron naman sa ibang mga company, mga nag-aalok, yan, $1,499, $1,799 pag kayo po ay nag-enroll sa kanila. Pero hindi po sa company natin to, ha? Iba po yan. At wala po yan cheat codes, ha? Training lang po yan. Okay? Training lang po yan sa trading. Wala po yang bibigay na cheat codes. Pero good news po, no? Ang good news po sa atin dito po sa Iconic, no? Meron po tayong enrollment. Option 1, you can pay using your credit card or debit card, GoTime, o yung inyong Paymaya, pwede po. Credit card, pwede yan. Na $645 only. No, meron ka ng AI trading, Manara, Eka, VIP Signal, live sessions, no? Ito for 6 months. Wala na po yan subscription. 645 for 6 months po yan, ha? Okay? So, kung gusto mo naman mas makamura ka, $999, 1 year na to. So, wala ka na rin subscription dito monthly, no? Mas mababa to pag kinumpute mo yan, mas mura to. No, pag i-divide mo $99 divide 12 mo, mas makakamura ka rito. At dito may AA trading ka na Manara, Eka, VIP Signal live session. At ito pong bonus na to, no? Itong bonus na to ay kasama sa community natin. Hindi yan kasama sa Iconic, sa community po natin to. Bukod po sa mga matututunan po natin sa loob ng Iconic, no, doon sa IQA, sa Academy, meron po tayong binibigay na chart mastery, VIP community, group coaching, scalping strategy. Alam nyo po, kapag ito po ay hindi natin sinama, group coaching, may bayad po yan. No? Yung chart mastery kasi dito tinuturo kung mula doon sa introduction, yung candlestick, tinuturo po yan. Tapos yung scalping strategy, yan naman yung tinuturo kung paano ka magte-trade. Diba? Tinuturo dyan. So kasama na po yan, no? Wala na pong bayad. Pero kung tutuusin po lahat, dapat to may bayad yan. Kasi hindi naman po yan kasama doon sa inclusion doon sa Iconic. Pero dahil generous yung community natin, sinasama po natin. At bukod pa dyan, no? Magkakaroon pa tayo ng group coaching dito bukod dito sa ating team natin, no, sa grupo natin dahil lumalaki na tayo. So, kailangan na group coaching kasi gusto ko na kumita po
lahat ng mga nag-enroll po dito. No, especially yung mga OFW, yung mga nasa Pilipinas na nasa bahay lang, gusto ko kumita sila. Pero siyempre, kahit na gusto kong kumita kayo, gusto kong turuan kayo, kung kayo naman mismo ay maraming excuses, no? Hindi gumagawa rin ng paraan, nasa inyo po 'yan. Okay? Hindi rin kayo matututo. Okay? So dapat po dito talagang aralin. Sa una lang naman po natin aralin 'to. Pag natutunan mo na 'to, nako, lifetime skill mo na 'to. Hindi na maaagaw sa iyo 'to. Lifetime income mo na 'to, lifetime business mo na 'to. No, hindi wala nang aagaw sa iyo nito dahil alam mo. So kung namamahalan ka rito, meron tayong option 2. Sa option 2, yan sa Elite Pro Emerging 179 only. Itong 179 depende po kung nasang bansa ka. Kung nasa Pilipinas ka o mga Asia, ano yan? Meron nito. Pero pag wala nito 199. May anong meron dito sa 179? 179 AI Trading Manara Eka ang swipe to trade tapos live sessions, okay? Kasama na dito live session. Dito naman sa 199 Elite Pro AI Trading, Manara, Eka, Swipe to Trade, live session. May kasama po dito, kasama rin po dito yung Plutus no? Na hindi lang nadagdag dito, pero kasama po diyan yung Plutus. Yung Plutus, yan po yung makikita natin. So maraming signal na binibigay po yan. Ayan, yung Swipe to Trade, nandiyan na rin. At yung bonus po, no? Nandito na rin yung Chart Mastery, VIP Community, Group Coaching, VIP Signals, Scalping Strategy. Okay? So ito po yung mga free gift natin. So bonus na po ito na ibinibigay po sa atin kapag tayo po ay nag-enroll. At meron pa po, no? Ano po bang pwedeng mangyari, no? Mga tanong. What will happen to you if you subscribe? Sir, ano bang benepisyo namin pag nag-subscribe po kami diyan o nag-enroll kami? Ano bang mapapala namin diyan? Kikita ba talaga kami? Yes, no? Dahil dito kapag nag-enroll ka po, no, magkakaroon ka na nito, no, ng mga mobile apps na to. Okay, Manara, Swipe to Trade, so nandun na po yan. At syempre, kapag nag-enroll ka, pwede ka rin kumita pwede ka na rin kumita kagaya nito. 95,531, no? Pesos po yan, no? Kinita niya po, no, sa pagsabay lang po sa Manara. Okay? $1,665. Hindi po yan hype, totoo po yan. Meron po tayo isa rito sa affiliates natin, sa team natin, na 2 araw lang kumita ng $6,000. So magkano yung $6,000? Nasa 300,000 pesos. So yan lang naman po yung kinita niya sa loob ng 2 araw na pagte-trade niya. Hindi naman the whole day, no? Ano lang 'yon, oras lang po 'yon. Yung pagte-trade niya, hindi naman the whole day 'yon na magdamag niya kinita. Hindi. Ano 'yon, paputol-putol naman 'yon. Kasi nagtatrabaho siya, nandito siya sa Saudi, nagtatrabaho, so nagte-trade siya. So kumita po siya ng $6,000. Ako, bago ako magbakasyon, anong January, kumita po ako dito, kung di ang magkamali, nasa $4,000 lahat-lahat na. Kasi yung huli ko, ang kinita ko doon is $2,800. No, bago pa yung nauna, may mga nauna pa. Alos ano pa lang ako noon, kung di ang magkamali, 3 weeks o mag-iisang buwan pa lang ako noon, kumita na po ako ng ganun kalaki. Okay, ngayon yung mga ngayon pa. Okay, may mga ano. Kasi bakit po? Inaral ko po kasi. Dahil nung nag-enroll po ako, wala akong pera, ang ginamit ko lang credit card. Sabi ko, nung una nga nagduda pa ako eh. Sabi ko, ang baba naman ito. Hindi kaya scam to, sabi ko. Nung nag-message ako, sinagot naman, then umattend ako ng training, nag-enroll na ako, umattend ako ng training. Kasi pag may nakikita akong potential, nag-enroll ako. Pero hindi ko naman sinasayang yung potential na yun na gusto kong kumita. Kailangan matutunan ko kasi ito nga yung hinahanap ko. Nung nakita ko, okay ito . So inaral ko yung mga video doon sa IQA, pinanood ko lahat yung basic, advanced, tapos yung masterclass, ina-attendan ko yung mga trainings doon, tapos yung kay Abdallah, inaral ko. So doon pa lang, kumikita na ako, sumasabay na ako, nag-demo account muna ako, no? Ilang araw nag-demo account. Yung nakuha ko na yung strategy, sinabayan ko na, sinubukan ko, no? At yun, no, magkano lang yung unang kapital ko doon is $100. Biruin mo, yung $100 ko kumita ng ilang libo. 'Di ba? So ganyan po, no. Pero syempre depende pa rin 'yan sa inyo, no. Hanggang syempre dinadagdagan ko naman 'yon dahil kailangan mo rin magdagdag para lumaki yung mga lot size mo. Kagaya ni Sir Archie, no, yung kumikita na rin siya.
At ito po si Sir Eman, 66 years old po ngayon, 67 years old na siya. Hindi po siya techie. Hindi siya techie. Ibig sabihin, hindi marunong hindi sa laptop, sa mga gadget. As in, hindi zero knowledge po siya. No? Pero dahil na natuto siya dito, nag-enroll siya, ngayon kumikita na po siya ng $200 to $500 a day. Dati, $100 o $200 lang. Ngayon, $200 to $500 na kinikita niya. At nai-enjoy niya na yung pagtitrade. Okay? So, nagiging profitable na rin po siya. Ito po, papakita ko po sa inyo, live trading ko po ito. Kaya ako ipapakita ko to, baka sabihin nyo, pinapakita mo naman sir, puro kita lang. Paano ba totoo bang tinetrade yan? Ito live trading. Ako po mismo nag-trade nito. Yan, tingnan nyo po. Yan, hello guys. Pakikita ko lang sa inyo yung aking trading. Ito po yung live trading ko po. Standard account po yan. So, nasinundan lang po natin yung signal na ibinigay ng economy. So, nakita po natin, ano. So, 0.09 po. Yan po, 0.09 ang aking dito, lot size. So, makita po natin, nasa, yan. Yung isa po, yan po, 83 na po. Bali, na take profit ko na ng maaga. Sayang, tumaas pa pala. Pero anyway, ganun pa man, yan, kita pa rin naman po tayo. Yan, nasa 60 na po yung ating kinikita. Kaya ang maganda po rito sa economy, meron po tayong sinusunod na, meron po tayong signal na binibigay sila para sundan po natin. Parang copy trade lang po siya. Okay? At may community. Ayan, okay? So yan po, no? Dalawa lang po yan, no? Yung tinanade ko, tinan nyo ito, 128.79 plus yung $83 na na-withdraw. Kumita ako dito, $300. Ilang minuto lang po yan. Hindi po yan umabot ng 1 oras. Okay? Kita nyo naman, no? Ilang minuto lang yan, di ba? So yan po yung pwede natin kitain na talagang pwedeng kumita dito. Pero pwede ka rin malugi. Di ba? Kaya nga dito, kailangan aralin kasi risky ang Forex. Pero dahil risky siya, kailangan natin aralin yung risk management. At kailangan sumunod po kayo doon sa mga nagtuturo o nagme-mentor po sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Huwag po tayong mabilis. Gusto natin, nag-enroll ako, gusto ko mabawi ko kaagad yung pinang-enroll. Hindi po. No, kapag ikaw po mag-aaral, mag-enroll ka, di ba? Hindi mo naman iniisip na mabawi kaagad yung pinambayad mo, pinang-enroll mo. Ang iniisip mo kaagad is matuto ka para hindi naman masayang yung pinang-enroll mo, 'di ba? Ganun ang dapat ang mindset natin. Ganun kapag mag-aaral ka, 'di ba? Ako po nagnegosyo, binata pa ako, marami na ako negosyo sinubukan. Pero karamihan po talaga nalugi. Bakit po ako nalugi? Kasi ang nasa isip ko lagi kumita lang. Sir, 'di ba 'yun naman? Kaya ka nga magninegosyo para kumita. Tama po. Pero maling mindset po 'yun. Kasi kapag ikaw po ay magninegosyo, dapat una, aralin mo muna. 'Di ba? Pag natutunan mo, bago mo i-share siya para i-share mo para mas marami yung makinabang. So ganyan po, no? Kagaya natutunan na natin. Sine-share natin para mas maraming matuto at makinabang doon sa natutunan po natin, 'di ba? So ayan po yung kagandahan po. Kaya nga ang layunin natin dito, yung mga OFW na katulad ko, no, na matatagal na ako, more than 20 years na po ako dito. Hopefully, no, sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan nito, binibigyan ko lang yung sarili ko at least 1 year to 2 years, no, makagraduate lang muna yung anak ko, ay ano na po ito, baka hindi ko na nga antayin yun eh. Tingnan lang natin, mahirap kasi magsalita, no? Dapat nga, ano na po ako, exit na ako nito last year eh. Kaso lang, kulang kami sa tao, request pa ako ng company namin na magstay. So, dahil syempre, kahit paano mayroon tayong utang na loob, so pinayagan, umano naman tayo, no, na mag-stay ng konti. Okay? So yan po, no, yung ating kinikita sa live trading. Ito naman po yung kinita ng isa sa mga bago. Bali at least ano pa lang ito, mga 3 days pa lang siya o 4 days pa lang, ano. Tinuruan ko siya, binigyan ko na siya ng strategy. Tapos yung kay Abdallah, nag-demo account siya ng ilang araw tapos nagsubok siya. So kumita na kagad siya, less than 10 minutes, no, kumita siya $67.02. Okay? At dito po, ito po yung bonus po natin. No, kapag kayo po ay nasa GC, no, kung nasa GC na po kayo ng Filipino OFW Traders Community, congratulations po dahil makakasama po kayo doon sa 2-day challenge for beginners po natin.
So dito po, nagtuturo po tayo. Libre po yan, no? Kahit hindi ka pa naka-enroll. Pero syempre, may mga exclusive. Doon, sa mga hindi naka-enroll na nasa GC, wag po kayong mag-expect na mabibigyan kayo ng mga tools. No? Hindi po yan kasama. No? Sa mga hindi naka-enroll, wala po kayong tools, wala po kayong mga cheat codes. Okay? So mga training lang to na siyempre limited lang yan kasi halos lahat yung mga strategy tinuturo natin yan sa mga naka-enroll. Kaya kung ako sa inyo, wag na po kayo magdalawang isip. No, mag-enroll agad kayo. Ako kasi pag may potential take action agad, mag-enroll tas aralin agad at nasa inyo, no? Hindi ko alam kung ilang araw nyo siya aralin, kung ilang linggo, isang buwan, kung ilang buwan, depende sa inyo. Pero sa akin kasi, isang linggo lang, yung iba nga 3 days 2 days, o yung iba 4 days, di ba? Days lang, inaral nila to at kumita na po sila. At sure naman, sulit na sulit po yung e-enroll ninyo. Hindi po kayo manghinayang. Hindi lang yan magiging sulit kapag hindi mo inaral at yung takot, no? Inaaral mo na, nagde-demo ka na, ngayon, magkakapital ka doon sa trading, ayaw mo namang gawin. So yan po, yung talagang hindi ka kikita pag ganon. Dapat dito, ang Forex nga hindi para sa lahat, 'di ba? Para lang ito sa malalakas ang loob, sa mga gustong kumita, sa mga may pangarap na gustong matuto. No, na para na sa ganon, nasa bahay ka lang, pwede ka nang kumita. Ang kagandahan po sa Forex, no? Dito hindi mo kailangan magrenta. Hindi mo kailangan na kumuha ng papasahurin na tao, 'di ba? Hindi mo kailangan mag-inventory. Hindi mo kailangan na pumunta kung saan-saan. Dito nasa bahay ka lang, flexible lifestyle na kung saan kahit magbakasyon ka, kunyari sa abroad ka, 'di ba? Nagtatrabaho ka, no? Kahit busy ka, pwede mong gawin 'to, no? Doon sa oras na libre ka. 'Di ba kasi 24 hours naman 'to eh. Ako nga po, 12 hours ang duty ko. No, kaninang umaga habang wala pang mga pasyente pumupunta, nag-trade na ako. O naka-trade ako, then hinto. 'Di ba? So habang walang tao, trade, 'di ba? So ganun po ginagawa ko. So alam niyo po, no, gamitin, i-maximize natin yung mga oras na minsan nagbababad po tayo sa kaka-browse, no, sa cellphone natin ng 1 oras, 2 oras, wala ka namang kinikita diyan. 'Di ba? Bakit hindi mo aralin 'to? Tapos sasabihin mo wala kang time mag-aral, magbigay lang po kayo, no? Subukan niyo lang po, magbigay lang kayo ng 30 minutes o 1 hour to 30 minutes to 1 hour na aralin to daily. Ewan ko lang kung hindi kayo matuto. Kahit sabi ko nga sa inyo, basic lang, hindi mo kailangan maintindihan muna lahat. Basic lang kung paano ka magbabay, paano ka magsesell, yung mga indicators. Dito po binibigay na po natin lahat. Although syempre, binibigay po natin to sa hindi kayo nakaka-attend ng mga Zoom meeting, recorded video yung binibigay. Kaya wag po tayong magrereklamo na puro naman video yung natural, hindi ka umattend ng Zoom meeting eh. Siyempre recorded na ibibigay sa iyo, alamang special ka. One-on-one coaching ka, one-on-one coaching may bayad po 'yan. 'Di ba? So dito nag-aalok po tayo one-on-one coaching, 5,000 po 'yan, 3 sessions. 'Di ba? So 3 sessions po 'yan, one-on-one coaching. So sa akin may mga nagpapa one-on-one coaching po. So 3 sessions po 'yan. Tinuturo na po natin diyan yung ibang strategy at yung mga indicators. Okay? Kasi yung iba hindi nila talaga makuha. So kaya kailangan nila one-on-one. Okay? So the great aim of education is not knowledge but action. Okay, kahit anong aral niyo po, no? Sabi nga learning without application is useless. Kahit anong aral mo, no? Nag-enroll ka, inaral mo, nanonood ka ng mga training, pero kung hindi mo 'yan i-apply, 'di ba? Nag-demo ka, puro ka ng demo, nakakaisang buwan demo ka na, no? Kung hindi mo sinusubukan mag-live trading, 'di ba? So hindi ka rin kikita. So kailangan mag-take action ka. Kung halimbawa, narinig mo na 'to, nakita mo na yung potential, ay ang ganda pala, pwede ko palang matutunan 'to, pwede pala akong kumita. Pero kung hindi ka gagawa ng paraan o aksyon ngayon, wala pa rin, hindi ka pa rin kikita. No, lagi natin tandaan, success start when you decide to begin. Ang pagiging successful, nagsisimula yan sa isang desisyon. Kailangan magdesisyon ka. Hanggat hindi ka nagdidesisyon, hindi ka magiging successful. Hanggat may duda sa isip mo at puso mo, hindi ka magiging successful. Dapat alisin mo muna yung negative mindset mo, gawin mo muna ang positive mindset.
Kung halimbawa, nakaranas ka, nakaraan na nagte-trade ka na no, nasunugan ka, hindi ako kumita dyan, o kaya nakaranas ka na scam ako dyan, kalimutan mo na yon, move on ka na. Kasi hanggat di mo kinakalimutan yan, malayo ka pa sa success. Ako po, ilang beses na po akong na-scam. Gaya sinasabi ko nga po sa inyo, milyon, hindi po libo milyon na po ang nawala sa akin, pero nagtutuloy-tuloy pa rin po ako. Bakit? Naniniwala po kasi ko, isang araw, lahat ng nawala sa akin, mababawi ko yan. Wala pong naging successful na tao, walang yumaman na tao, nagkaroon ng company o nagkaroon ng malaking negosyo nang hindi po sila nag-fail. Pag in-interview nyo po sila, pag tinignan mo ngayon na successful na sila, akala mo ganun lang kadali. Hindi. Pag tinanong nyo po sila yung pinagdadaanan mo ngayon, na pagdaanan nila. Pero bakit sila nagtagumpay? Bakit sila naging successful? Kaya sila naging successful, kaya sila nagtagumpay kasi nagpatuloy sila. Hindi sila sumuko. Nandun sila yung mindset nila. Kung gusto kong mabago buhay ko, dapat mabago muna ang mindset ko. So yan dapat yung dapat nating isipin na gusto natin mabago buhay natin, dapat mabago yung mindset mo. Alam ko na may mga takot, duda, may mga pag-aalinlangan, no? Tayo hindi maaalis yan, pero dapat alisin mo yan. Kasi hangga't nandiyan yan yung hindrance, ayan yung harang na kung saan hindi ka makakapunta doon sa gusto mong puntahan. Ano ba yung pangarap mo bilang OFW? Bilang OFW, mag-aalaga ka na lang ba ng anak ng iba? Yung anak mo nasa Pilipinas, wala ka bang pangarap na mag-for good na? No? Nangarap tayo mag-abroad, pero ngayon nangangarap tayo mag-for good. Hanggang ilang taon tayo? Gusto mo bang abutan ka pa ng senior citizen diyan bago ka makauwi? So may opportunity, may mga pagkakataon. Kung risk at risk lang, marami na tayong risk na ginawa. No, risk taker tayong mga OFW. Pagpunta mo pala ng Pilipinas, iniwan mo yung pamilya mo, take risk na yan. Nag-take risk ka na. Ano pang risk ang ginawa mo? 'Di ba? Marami ka ng pagsubok sa buhay na pinagdaanan pero napagtagumpayan mo. Ito, pera lang to. Bakit ko sinasabing pera lang to? Dahil sa mga naranasan ko po na na-scam ako, ginagawa ko pera lang yan. Bakit? Kasi kikitain ko pa yan. Pero yung karanasan, yung knowledge, yung natutunan ko sa mga bagay na yon, walang pwedeng kumuha sa akin nun. Nakuha niyo po? Yun yung nasa isip ko lagi. Na sabi ko nga, may subscription dito. Paano kung kumita naman ako tulad ngayon? Kumikita ako ng $100 o $500 a day. Minsan sobra pa. Nung nakaraan, magkano yung pinos ko, di ba? $2,000 kumita ako. Di ba? Isang araw lang, wala nga isang araw, minuto lang yun. Di ba? Kumita ako noon. Pero paano kung hindi mo sinubukan? Di ba? Paano kung hindi mo sinubukan? Marami po kasi gusto magnegosyo, ang laging katwiran, wala akong kapital. No, hindi ko alam yan. Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Paano malalaman kung di mo aaralin? 'Di ba? Paano ka makapagsisimula kung lagi ang problema mo kapital? 'Di ba? Ilang taon ka na gusto magnegosyo, problema mo pa rin kapital hanggang ngayon. 'Di ba? Tumanda na tayo, ayun pa rin yung problema mo. Wala kang ginawa. 'Di ba? So dapat may gawin ka kung gusto mo mabago buhay mo. So yung karanasan po natin, yung failure po natin, tandaan mo, pag marami ka ng failure, tandaan mo, malapit ka na sa success. Huwag kang ihinto, tuloy-tuloy ka lang. Kasi pag huminto ka, sayang. Para yan yung naguhukay ka ng gold. No? Isang piko na lang, 2 piko mo na lang, nandiyan na, gold na. Kaso dahil hindi mo itinuloy, no? Dahil napagod ka na, tinalikuran mo na. Ayun pala, 2 piko na lang. Pag piko mo, pagpala mo, gold na pala yon, 'di ba? Sayang. Sayang yung opportunity kung hindi mo igagrab ngayon. Kasi dito, hindi ka mai-scam. Bakit? Hindi ka naman magbibigay ng pera sa amin. Mag-e-enroll ka. Aaralin mo. Kapag natutunan mo, ikaw yung magte-trade. Sa'yo yung pera. Ikaw yung, pag kumita ka sa'yo yan, wala naman kaming kukunin dyan. Kahit komisyon na kikita ka dyan, wala naman kaming kukunin dyan. Diba? Buo mong makukuha yung pera mo. Kaya, sabi nga rito, no, we must create the perfect moment to take action rather than waiting for a perfect time to arrive. So yan po lagi natin ginagawa, no? Mag-o-observe muna ako, aaralin ko. Hindi mo yan maaaral kasi wala kang tools. Saan ka nakakitang mekaniko na nag-aral magmekaniko tapos walang gamit, kumita? Hindi. Paano mo gagawa? Paano ka gagawa?
No, may tatawag sa iyo, electrician ka, may gagawin ka o may gagawin ka rito. May gamit po ba kayo? 'Di ba? Paano ka kikita? Kailangan mo ng tools. 'Di ba? At kapag inaral mo 'yan, kailangan mo ng tools para kumita ka. Ito yung ginagawa po natin ngayon. Kailangan natin ng tools, kailangan natin ng Iconic para pag-aralan 'to, kailangan natin yung mga cheat codes, yung mga tools na 'yan para kumita tayo. Ang gagawin lang natin dito is aaralin lang sila. Hindi mahirap, madali lang kasi pinadali na nga. Hindi mo kailangan malaman agad yung technical analysis. Basic lang, basic. Tapos yung strategy, sasabayan mo lang si Abdallah, sasabayan mo lang si Manara. Pwede ka nang kumita ng $50 to $100 a day. Bawi at sulit mo yung mga pinang-enroll mo dito. Kaya nga, kung susubukan mo, pero kung hindi, wala po. Wala pong mangyayari sa buhay po natin. Okay? So, diyan lang po nagtatapos yung ating presentation, no, about doon sa basic sa about forex, no. At sa mga may tanong diyan, baka may tanong po kayo para masagot po natin. Okay? Baka meron po kayong tanong, pwede nating sagutin. Meron po ba? Yan, basa po tayo, baka may mga question diyan. Yan, dito ko babasahin sa isang cellphone. Sir Archie, ready ka ba? Nandiyan, sandali Si Sir Archie, interviewin muna natin. Hanapin ko dito. Nandiyan pa ba si Sir Archie? Ayan pa pala. Sir Archie, mag-unmute ka. Inano kita. Co-host. Hello, Sir Archie. Hello sir, good evening. Doon. Sige, Good wala. evening pala. Doon, Good kasi, afternoon dyan sa ano. nasa bakasyon na si Sir Archie. Nandito yan sa Saudi. No, sa Damam siya. Nag-meet na po kami yan dito. Okay? Sir Archie, naririnig mo ako? Yes sir. Yan. Opo, Sir opo. Archie, Rinig mo ba ako? loud and clear ka, sir. Malinaw yung boses mo. Yan, si Sir Archie po ay dito po sa Saudi Arabia nagtatrabaho po yan. Nagbakasyon po ngayon sa Pilipinas. At kwento mo nga, sir, bago ka magbakasyon, magkano ba yung kinita mo? Ayan, pinag-aralan din po yung business at saka tuloy-tuloy lang. Nasusunugan din, tapos hindi sumusuko. Sa ngayon, kumikita na rin. Minimum na po yung $50. Pero nung magbakasyon ka, sir, nakailang withdraw ka? Marami na. Kasi ang ginagawa ko naman, withdraw kahit na profit ngayong araw, withdraw ko, Withdraw. ilagay sa EI, ganon. So magkano yung na-withdraw mo nitong Magkano na yung na-withdraw mo? Yung na-withdraw ko nung Mga nakaraan. nakaraan, naka-withdraw ko ako lahat-lahat. ng lahat-lahat, hindi ko na kasi pero more or less mga more Umabot than ka ng 1,000. $3,000? Opo, $2,000? opo, opo, opo Okay. sir. So yan, no? Pero mo, $3,000 simula nung May 6, di ba? May 6, di ba? Simula nung trading mo, May 6. Opo, nagsimula po ako nung May 6. May 6, ha? Nag, Ano lang tayo actually, ngayon? nag-ano po ako nung May 20 lang tayo ngayon. So, 14 days, di ba? Kumita ng $3,000, di ba? So, dati ka na ba sa trading o talaga zero knowledge? zero knowledge po sir. Nung mula po nag-umpisa ako na lumipat ako sa iyo, Oo. nag-try po ako ng live. Yun, nasunog yun kasi kulang ako sa pag-aaral. Oo. Nung pinanood ko na yung mga video na pinasa mo sa group, pinanood, sinagaan ko yun. Nagbababad ako, natutulog ako ng alas 12 ng gabi. Talaga? Doon ko nalalaman na may mga technique kung paano. Kasi actually dati sir, pag mag-trade ako, kino-close ko isa-isa. Hindi ko pala alam yun dati. Pwede mong ma-close sabay lahat. Doon ako nagsusunugan kasi mabagal. Ngayon, ang importante talaga yung mga video, mga training, kahit recorded yan, pagjagaan natin panuorin kasi nandun lahat. Lalo na po yung chart mastery. Yung kay Abdallah, sir. Share mo nga. Paano ka kumikita kay Abdallah? Yun po, kay Abdullah. Sumasabay din na po ako nung nandun ako sa Saudi. Pinakamalaki ko kinita
$103. Oh, 103 ha. Ilang minuto lang yan, sir? Within Ilang 5 minuto? minutes. Ha? 5 minutes lang po. Wow, biro mo. O, yan sinasabi ko sa inyo. Ayan, si Sir Archie nagsabi 5 minutes, $100. Diba? Samantalang yung $100 baka isang buwan sweldo na yan sa Pilipinas, di ba? Sweldo na yan ng mga Opo, bababa. Ano? malaking bagay na talaga. Once na matutunan lang talaga natin, magsikap rin tayo sa ating sarili. Kami naman po na mga datihan na kung may mga tanong kayo, willing po kaming mag-share ng aming knowledge din po. Pero talagang siyempre hindi kayo namin madiktahan na itong gagawin nyo. Sarili ninyong sikap 'yun. Pero kung gusto niyo magtanong sa group, magtanong kayo. Yun, okay. Thank you, Sir Archie. Salamat, salamat. At enjoy your Opo sir, vacation. opo sir. At alam ko, Thank you rin. hindi ka kakapusin ngayon dyan dahil may forex ka na. Opo sir, minsan daily kahit na 80, Oo. 100, withdraw Oo. ko na kasi Oo. yung mga chikiting puro punta tayo dito. Oh, di ba? So yan yung kagandahan. So thank you Sir Archie. So yan Opo no, sir. nasabi ko sa inyo, ayun no, 5 minutes $100. 5 minutes lang yun, $100. Bukod pa yun sa scalping na ginagawa niya, 'di ba? So sabi ko nga sa inyo dito, malaki yung potential na pwede kang kumita. So kailangan lang talaga mag-take action ka, no? Pag nakita mo yung potential, hindi ko sinasabing mangutang ka o basta ako kasi sa akin gumagawa talaga ako ng paraan lalo pag about business gumagawa ako ng paraan kasi nasa isip ko yan, babalik yan. Siyempre pag gumawa ako ng paraan talagang siseryosohin ko yon kasi kailangan na matutunan ko talaga yon. Ayun lagi yung mindset ko. Pag kailangan matutunan ko to, kailangan magawa ko to, 'di ba? So kagad yung kailangan maaral ko kagad. To maglalagay ako ng goal sa sarili ko kung ilang araw ko siyang aaralin, ilang linggo ko siyang aaralin. So tututukan ko talaga 'yon, no? At talagang magbibigay ako ng oras doon. Kung hangga't maaari, no, hindi muna ako gagalaw, hindi muna ako lalabas, basta yung off ko, hindi ako lumalabas niyan. Nandoon lang ako sa room ko, inaaral ko lang 'yan, no? Talagang inaano ko hanggang sa 'yon. Sulit naman kasi pag inaral mo na nga 'yan, 'di ba? Magiging maluwag ka na kahit saan ka na pumunta, no, magliwaliw ka na kasi alam mo pag kumita ka diyan, 'di ba? Tulad ni Sir Archie, no, $80, $90 withdraw siya o dahil yung mga anak niya, mga bata niya, may pinabibili, 'di ba? O 'yun, 'di ba? Yung gagamitin niya. So malaking bagay po ito, no? Kesa pag magtatayo ka ng tindahan, magpa-franchise ka, 'di ba? Pag nag-franchise ka, magkano 'yan? Makakuha ka pa ng tao, magmo-monitor ka pa, mag-inventory ka pa niyan, 'di ba? Yung sa akin nga, yung sa gasolinahan ko passive income 'yon kasi co-ownership ako doon, sila yung nagma-manage. So wala akong ginagawa talaga doon. Pumapasok lang sa bangko ko. Pero yung halimbawa sa farm ko, no, may franchising din ako, yung e-commerce ko, 'di ba? Dropshipping, kailangan 'yan na talagang hands-on ka, kailangan talaga ganyan. So maraming bagay na kaya ito yung nagustuhan ko yung forex ngayon. Kaya sabi ko dito ako nagfo-focus, 'di ba? At least pag umuwi ako ng Pilipinas, kasama ko yung pamilya ko, anytime pag may gusto akong bilhin o magte-trade lang ako o kakain kami o kaya may okasyon o magte-trade muna ako o pag kumita di yun yung gagamitin natin, 'di ba? So malaking bagay. Sabi ko nga sa inyo, lifetime skill, lifetime income, lifetime business na po. So meron pa po bang tanong sa mga bago po dyan para masagot natin? Pwede rin po kayo mag-raise hand Kung may tanong po kayo, i-click nyo lang yung react. May raise hand dyan. Pwede kayong mag-raise hand para i-open ko yung mic nyo kung may tanong po kayo. Wala na po bang tanong? So ibig sabihin po, dalawa lang po yan, naintindihan tsaka hindi naintindihan. Okay? So type 1 naman po, type 1 sa lahat ng nakaintindi o naintindihan. Okay po ba? Naintindihan po ba natin? Type 1 naman po. Mukhang wala. Mga natulog na ata. Iisa. Yon, nagdalawa. Yon, nagtatlo. Yon, nag-apat. Salamat po sa mga nag-type 1 na
naintindihan. Yung ibang hindi nag-type, hindi po siguro nila naintindihan. Okay? Kung wala po kayong question dito, kung may question kayo after nito, message nyo lang po ako. No, wag na kayong mag-message doon sa GC. Message nyo na po ako direkta. Okay? Message nyo ako direkta. At kung interesado na po kayo mag-enroll, message nyo ako kasi may link akong ipapasa. Hindi po kayo magbibigay ng pera sa akin. No? May link tayong ipapasa mismo, no? Direkta kayo sa Academy, doon sa Iconic, magbabayad ng inyong tuition fee. Mabayad po kayo doon. At kung halimbawa, no, yung iba na wala kayong debit card, credit card, o kaya walang GoTime, yun, pwede naman kayong magpasuyo sa akin yung ginagawa ng iba. No, at ginagamit nila yung aking GoTime tsaka PayMaya. No, yun yung ginagawa ng iba. Don't worry, hindi po tayo scammer. Okay? So kilala naman po tayo diyan. No, mga nandito po. Okay? So yun lang, maraming salamat at pagpalain po tayo ng Diyos at sabi ko nga sa inyo, success start when you decide to begin. Walang mahirap sa taong may pangarap. So God bless you po. Bye-bye. So sa susunod po by next week Monday, tingnan natin kung Manara naman yung ating ipe-present, no, para makita nyo ko po paano sinasabayan si Manara. Okay? So God bless. Thank you, God bless.